Muli po sa inyong lahat, aking mga minamahal na kapatid at kaibigan sa ating pong Panginoon. Ayan po, muli ngayong gabi tayo po ay tinipon ng Diyos at pinagkaloob muli sa atin ang pagkakataon upang tayo po ay makapagpatuloy sa pag-aaral ng Kanya pong salita dito po sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Sa nakaraang 2 Huwebes po ay hindi tayo nakapag-aral sapagkat mayroon po mga pagkakataon na hindi po inaasahan at hindi tayo naging available o wala tayong available na kasama lalo na po sa pag-operate ng camera. Ngunit ngayong pong gabi ay muling ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang pagkakataong ito at yan nga po ay dahil sa ang Diyos natin ay mapagpalang at mapagbiyaya at siya po ay Diyos natin na matapat. Kaya tayo po ay magbigay papuri at pasalamat sa ating Panginoon muli sa gabing ito sapagkat tunay na ang gabing ito ay Kanya pong muling iginawad sa atin at patuloy po nating ipahayag sa Kanya ang kagalakan ng ating puso pagkat tayo nga muli makapag-aral ng Kanyang salita. Sapagkat napakalaking biyaya at pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin na tayo po ay patuloy na makapag-aral ng salita niya sapagkat katulad po ng palagi kong sinasabi, sa tuwing tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, yan pong pagkakataon na ang Diyos ay nagpapahayag ng Kanya pong saloobin, ng Kanyang layunin, ng Kanyang katuruan sa kalooban niya sa bawat isa sa atin. Ngayon pong gabi, tayo po ay mag-aaral mula po sa aklat ng Roma sa kabanatang 1 at sa talatang 18. Nais ko po kayong anyayahan na inyo pong buksan ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Roma, kabanatang 1 at sa talatang dahil lamang po, pupunas lang ng pawis, medyo talatang 11. Ayan po, babasahin ko po sa inyo at sundan po ninyo ng inyong mga mata. Ito po ang sinasabi, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Ulitin ko po, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay patungkol po sa likas na pagpapahayag ng Diyos o likas na kapahayagan ng Diyos. Ang ating pong bibigyang diin ng ating pong paksa ngayong gabi ay yung pong salitang likas. Alam niyo po, ang salitang likas, yan po ay tumutukoy sa katangian. Katangian at sabi natin parang naturalisa ba na kusang nandyan at kusang lumalabas. At ang Diyos po ay kusa sa Kanyang pagpapahayag ng Kanyang saloobin sa atin, ng Kanyang kaisipan, ng kung ano man yung Kanyang mga ayaw, na hindi niya nais na makita sa buhay ng mga tao, lalo na sa ating pong mga mananampalataya. Kaya nakikita po natin dito ang katotohanan ng Diyos. Ang Diyos po ay hindi itinatago ang mga katotohanan sa tao. Ang kalagayan ng tao, ang mga ginagawa ng tao, ang pag-uugali ng tao, ang katangian ng tao, at lalo higit sa paggawa ng mga bagay na hindi po nagbibigay kalwalatian sa Diyos. Huwag na po natin pang bigyan ng mabulaklak na pananalita, huwag na natin pag-aanin. Sabihin na po natin kasamaan at
kasalanan. Ano po? Yan po ay ipinahayag ng Diyos sa atin ang patungkol sa kasamaan at patungkol po sa kasalanan. Yan po ay likas, ano po, at hindi po napipilitan ng Diyos kung hindi yan po ay mula sa kanyang kaharian. Doon sa kalangitan ay ipinapahayag niya sa tao ang patungkol sa mga bagay-bagay na yan. Tayo po sa mandaling manalangin bago po tayo magpatuloy. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa inyo sa gabing ito sapagkat muli ay inyo pong iginawad sa amin ang pagkakataon upang kami ay patuloy makapag-aral ng iyong salita at kami mapahayagan mo ng mga katotohanan mo. Muli po dalangin namin na kami ay inyong puspusin ng banal na Espiritu at pangunahan at kami ay bigyan ng sapat na pangunawang pang-Espiritu at malawak na pangunawang pang-Espiritu nang sa gayon ay aming maintindihan ng mabuti ang inyong pong salita na inyo pong ipapahayag sa amin at hindi lamang ang inyong salita kundi kayo mismo na siya pong nagsasalita ay maintindihan namin ang inyong kaisipan, ang inyong kalooban, ang inyong layunin, kung bakit itinuturo mo sa amin ito, bakit sinasabi mo sa amin ang mga bagay na ito, at kung ano ang iyo pong nais na amin pong gawin, ay tulungan nyo kami na kami po ay magkaroon ng kababaan ng loob na sumang-ayon sa inyo, tanggapin ang inyong katuruan bilang inyong salita sa amin at panampalatayan na namin na ito ay hindi para sa aming kasamaan o kahirapan bagkus sa aming kabutihan at para po lalong higit sa inyo pong kalwalatian. Muli po, punuin nyo kami ng karunungan at sapat na pangunawang pang-Espiritu upang kayo ay maluwalhati namin sa amin pong pagkakaunawa na tunay sa salita mo na inyong ipapahayag sa amin ngayon pong gabi. Patuloy niyo pong sawayin ng dyablo at ang mga alipin niya. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang likas na paghahayag ng Diyos o kapahayagan ng Diyos. Ano po yung pinapahayag ng Diyos dito sa ating pong talata? Muli po basahin natin. Sinabi po rito, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Nakita po natin dito, nabasa natin yung pong salitang puot. Ano po? Puot. Dito po ang ipinapahayag ng Diyos sa atin mula sa langit. At pag-aaralan po natin, una po, ang salitang puot, no? Ito pong puot ng Diyos, ito po ay nahayag. Ibig sabihin po, hindi po itinatago ng Diyos ang kanyang galit. Ano po, pagdating po sa tinatawag natin na kasamaan. No, sinabi po rito na hayag mula sa langit, laban sa lahat, na po, laban sa lahat. Ang Diyos po ay laban sa lahat ng kasamaan at hindi mga mabubuti. Ano po, ang Diyos po ay napupuot mula po sa langit. Kanyang ipinapahayag yan sa tao. Kaya nga, naririto ang Biblia, kanyang salita, upang ating pong maunawaan at maintindihan ang saloobin po ng ating Panginoon. Ano, una po yan natin titignan, ang puot ng Diyos, sinabi po rito, ay nahayag. Alam niyo po mga kaibigan, kapatid, kung nais mong maintindihang mabuti kung ano talaga ang kaligtasan. Ano po? Nais mong maintindihan mabuti kung ano ba talaga ang kaligtasan, kailangan pong maintindihan mo rin na mabuti kung gaano kasama ang kasalanan. Hindi po isang bagay na maliit ang kasalanan.
Sa Biblia po, pinapahayag ng Diyos na walang kasalanan na hindi maaring lumampas sa Kanya. Sa tingin man natin ito ay maliit na bagay, ngunit sa Diyos po, bilang isa pong hukom sa buong sanlibutan, wala pong maliit, walang malaking kasalanan sa Diyos. Ang kasalanan ay kasalanan, gaano man kaliit yan sa tingin natin at kanuman nating paliitin pa yan, pilitin nating intindihin ng Diyos na paliit lang yung kasalanan yan at ang Diyos po ay laban dyan sa kasalanan. Kaya, kung nais mo maintindihan ang kaligtasan, kasi po marami mga tao na hindi talaga nila naintindihan ang kaligtasan eh. Marami ang sumasampalataya, kunwari, at tumatanggap sa Panginoong Jesucristo sapagkat nais lang nilang makarating sa langit at ayaw nilang pumunta ng impyerno. Ngayon, anong dahilan? Bakit ang tao ay maaaring pumunta sa impyerno? Pag pinag-usapan pong impyerno, yan po tumutukoy sa talagang matinding kasamaan ng kasalanan. Ngunit maraming mga tao na bagamat sila ay nasabing nanampalataya na at naligtas na, ay nagpapatuloy pa rin sila doon po sa gawain na hindi mabuti. Nagpapatuloy pa rin sila namumuhay sa kasalanan. Sa kabila na sila ay kanilang inaari na sila ay isa ng ligtas at napatawad sa kasalanan. Bakit po? Kasi nga hindi nila naintindihan ng mabuti ang kaligtasan dahil sa hindi rin nila naintindihan ng mabuti kung gaano kasama ang kasalanan. Kaya ang kasalanan po ang sukatan ng kaligtasan. Ibig po sabihin, hindi talaga magiging mahalaga sa isang tao ang kaligtasan kung hindi niya na iintindihan mabuti ang kasamaan ng kasalanan. At hindi siya aalis at hindi niya aalis ang sarili niya sa kasalanan dahil hindi niya alam kung gaano kasama ang kasalanan. Ito po sinasabi rito na puot ng Diyos. Yan po ay hindi pagparusa ng Diyos sa kasalanan. Bagkus yan po ang kanyang pakiramdam. Yan ang pakiramdam ng Diyos. Ang Diyos po ay kapag nakikita niya ang kasalanan sa buhay ng isang tao, nararamdaman niya yung puot. Yung puot. Bagamat hindi siya napupuot sa makasalanan, ngunit siya'y napupuot sa kasalanan ng mga makasalanan o ng bawat tao na nagpapatuloy sa kasalanan. Yan po ang pakiramdam ng Diyos. At yan po ang tinatawag na banal na puot ng Diyos. Banal na puot ng Diyos. Ang puot po ay kabaliktaran niya ng katuwiran. Ngunit, ginagamit po ito rito bilang kapareho ng katuwiran. Ang Diyos po ay napupuot sa kasalanan. Tatandaan niyo po yan. Yan ang kanyang pinapahayag mula sa kanyang salita. Ibig pong sabihin, kailanman ay hindi natutuwa ang Diyos sa kasalanan. At hindi natutuwa ang Diyos sa tuwing ang tao ay gumagawa o namumuhay, nagpapatuloy na namumuhay sa kasalanan at ayaw ialis ang sarili sa kasalanan. Hindi po pumapalakpak ang Diyos sa mga tao. Hindi niya pinapalakpakan ng mga tao at hindi siya nasisiyan sa mga taong patuloy at patuloy at patuloy at patuloy na gumagawa ng kasalanan sapagkat ang kasalanan ay masama. Masama ang dulot nito sa ating pong buhay. Tingnan niyo po, nung nagkasala ang tao, ano ang nangyari? Nung siya ay hindi sumunod sa kautusan ng Diyos, nahiwalay siya sa Diyos.
Ang kasalanan pumasok sa sanlibutan at lahat ng may buhay sa sanlibutan ay mamamatay. Kasama tayo dyan. Ha? Mamamatay. Lahat po, hindi lang din tao, maging mga hayop, maging mga halaman, maging mga isda, maging mga ibon, lahat ng may buhay ay namamatay. Sapagkat yan po ang talagang makikita nating gaano kasama ang kasalanan. Wala pong idinulot itong mabuti sa buhay ng tao. Ayaw po ng Diyos sa kasalanan. At ayaw niya itong nakikita sa kanyang mga anak. Kaya kung ikaw po ay anak na ng Diyos, ito po pinapahayag ng Diyos sa atin sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ano po, tandaan niyo po ang ating talata, Roma Kabanatang 1, talatang 18. Ang Diyos po ay napupuot sa kasalanan. At yan ay hindi niya tinatago sa tao. Ipinahayag po ng Diyos yan. Ano kaya yung kagandahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Sapagkat yan nga po nakikita natin kung ano ang saloobin ng ating pong Panginoon. Ikalawang bagay po, titignan natin dito, yung salitang nahahayag. Ano po, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag. No, nahahayag. Ano pong ibig sabihin ng salitang nahahayag? Na ito pong salitang nahahayag, ito po ang katugunan ng Diyos doon sa mga tao na nagsasabi na sa matandang tipan, ipinapahayag ang Diyos bilang kapuutan o isang Diyos na may puot. Yan po ang sinasabi. At sabi nila, samantalang sa bagong tipan daw po, ang Diyos naman ay nahayag bilang Diyos ng pag-ibig. Malaki yung kaibahan. Sa matandang tipan, Diyos ng kapuutan, sa bagong tipan, Diyos ng pag-ibig. Po. Ngunit, kung atin pong titignan mabuti ang salita ng Diyos, ang katotohanan po, maging sa bagong tipan, ay nagpapatuloy ang kapahayagan ng puot ng Diyos sa kasamaan. Kaya itong aklat ng Roma sa bagong tipan na po ito, pinapahayag dito na ang Diyos ay napupuot sa kasalanan. Maliwanag naman na nakikita natin yan sa ating pong kapaligiran. Ito pong ang nagpapatunay na ang Diyos ay hindi nagagalak kailanman sa kasamaan. Ang Diyos po ay hindi nagbabago. Totoo po na ang Diyos ay maawain. Siya po ay mahabagin. Ngunit hindi po dahil siya ay maluwag sa tao o sa mga makasalanan. Nararamdaman natin ang kahabagan ng Diyos sapagkat ang dahilan po niyan ay walang iba kundi ang kamatayan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Dahil namatay ang kanyang anak para sa mga makasalanan, ang Diyos ngayon ay nagkaroon ng kahabagan at patuloy na nahahabag sa bawat makasalanan. At ang Ebanghelyo po, tatandaan po natin mabuti, ang Ebanghelyo po ay hindi nito pinapalitan ang saloobin ng Diyos tungo sa kasalanan. Bagkus ang Ebanghelyo po ay ginagawang posible na ang makasalanan ay matanggap ng Diyos kung sila ay aamin sa kanilang pagkakasala at sila ay hihingi ng tawad sa Panginoong Diyos at mananampalataya sa bugtong na anak niya na tanging pinadala niyang tagapagligtas sa Panginoong Jesucristo, ay maaari siyang mapatawad, malinis sa kasalanan, maalis sa lahat ng kasamaan at matanggap ng Diyos. Yan po ang layunin ng Ebanghelyo.
Hindi po niyan binabago ang saloobin ng Diyos. Hindi po niyan inaalis ang puot ng Diyos sa kasalanan, kasamaan. Ano po? Ngunit, maaaring mapatawad ang tao sa kasalanan kung siya naman ay magpapakumbaba sa Diyos. Yan po ang layunin ng Ebanghelyo. Kaya ang makasalanan ay maaaring mapasa kanya ang katuwiran kung kanyang nakikilalanin ang kalooban at kapahayagan ng Diyos o ang puot ng Diyos kung kanya namang patuloy na tatalikuran ang kapahayagan ng katotohanan ng ating pong Panginoon. Yan po dalawang bagay na maaaring makamtan ng tao. At yan po'y parihong nahayag mula sa langit. Ano? Parihong nahayag po mula sa langit. At makikita nyo po ito kahit saan. Ano po? Tignan nyo. Kung nais mong makita kung gaano kasama ang kasalanan, tignan mo ang mga kaso ng mga malalalang karamdaman sa panahon natin ngayon. Ano? Bakit mayroong mga ganyang klase ng mga maratinding mga karamdaman? Ano? Kamakailan lang po naranasan ang buong mundo yung pong tinatawag na COVID. Ano po? At talaga namang marami ang namatay dahil dyan. No? Ngayon po ay yung pong sinasabi naman, binabantayan at mayroon na nga dito sa atin sa Pilipinas, yung pong monkeypox, no? Na galing naman yun sa Africa. Napakarami naman mga tao ngayon doon sa Africa ang talagang naghihirap dahil dyan. Iba po yung chickenpox, iba rin itong monkeypox. Ano? Ano pang susunod na pox kaya? Di ba? Ano? At napakarami po matinding mga karamdaman. May mga AIDS, may mga HIV, may mga cancer, may mga tuberculosis, may mga... At lahat po yan ay nagpapahayag ng kasamaan ng kasalanan. Ano po? At yan po'y nahayag mula sa langit. Alam niyo po, matagal na po akong pastor. At paulit-ulit kong nakikita ang puot ng Diyos sa kasalanan. Ito po ay nahayag mula sa kalangitan. Kapag ako'y bumubisita sa may mga karamdaman sa mga ospital, at nakikita ko ang kapuutan ng Diyos sa kasalanan. Ano ba? At yan ay nahayag mula po sa kalangitan. Ang ikatlong bagay na titignan natin dito, sinasabi po, yung pong salitang laban sa lahat ng kasamaan. No, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan. Lahat po sinasabi rito. Wala pong exempted, wala pong hindi. Kahit lahat ng uri ng kasamaan. Malaki, maliit man yan. Yan po ay ayaw ng Diyos. Laban po ang Diyos dyan. Ang Diyos po ay, ang kasamaan po, no, ito po ay laban sa Diyos. Sapagkat itinatanggi nito ang katangian ng Diyos. Itinatanggi po nito ang katangian ng Diyos. Ano po ang katangian ng Diyos? Ang Diyos po ay mabuti, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay mapagmahal. No? Ngunit ang kasamaan, itinatanggi niya yan. Hindi po kinikilala ng kasamaan ang kabanalan at ang kabutihan ng Diyos. At yung mga nakakalungkot, maraming mga tao ang nagwawalang bahala sa presensya ng Diyos. Sila po ay namumuhay na parang bagang walang Diyos. At sila ay namumuhay na parang bagang ang Diyos ay hindi napupuot sa kasamaan. Ayan po ang kalagayan ng kaluluwa. At yan ay kasalanan. Kasalanan. Ang ikaapat na bagay po, yung salita titignan natin dito, yung pong salitang kalikuan. Po, kalikuan. Yung pong
kasamaan, yan po ay laban sa Diyos. Ito naman pong kalikuan, ito ay laban sa tao. Kung ang kasamaan ay laban sa Diyos, ang kalikuan naman ay laban sa tao. Ano po ang ibig sabihin? Ito po ay pagtanggi sa tuntunin ng Diyos. Yung pong kalikuan, yung pong kasamaan, pagtanggi sa katangian ng Diyos. Ito naman pong kalikuan ay pagtanggi. Ano po? Pagtanggi sa tuntunin ng Diyos. Ito po ang ito po ang asal ng kaluluwa eh. No? Yan po talaga ang asal ng kaluluwa ng tao. Halimbawa po, ang isang taong lasing, siya po ay sumakay sa kanya sasakyan at nagmaneho diyan sa lansangan. Kapag lasing, alam naman natin yan, hindi niya sinusunod ang batas trapiko. Diba? Kahit anong klaseng batas. Pagkatapos, makakasagasa yan ng ibang tao. Ano? At yan po ay hindi matuwid. Gawain. Ano po? Ng damay ng mga inosente na walang kasalanan dahil nga sa lasing. Ano po? Kaya mayroon nga tayong batas, pinagbabawal yan, di ba? Na uminom ka magmaniho ka ng lasing, pinagbabawal po yan. Pero maraming gumagawa niyan na hindi sumusunod sa tuntunin ng Diyos. Yung po mga batas na ginagawa ng tao, yan po ay sang-ayon sa mga tuntunin ng Diyos. Ngayon, kapag siya ay nakasagasa dyan o mayroong perwisyong iba, siya po ay nagkakasala laban sa kanyang kapwa-tao. No? Kaya ito po, kalikuan, yan po ay laban sa tao. At pag tayo nagkasala sa tao, naturalmente, nagkakasala tayo sa Diyos. Sapagkat ang kalikuan ay kasamaan yan eh. Ang kasamaan ay laban po yan sa Diyos. Isa pa pong halimbawa, kung ikaw ay negosyante, yung mga negosyanteng hindi po tapat, mananampalataya man o hindi mananampalataya, no? Yan po mga nangdadaya, hindi po nagbibigay ng tamang pasweldo sa kanilang mga tao. No? O kaya ayun pong hindi nagbibigay, nagbabayad ng kanilang buwis ng tama. Ano? Kinapuputan ng Diyos ang hindi matuwid. Tandaan niyo po yan. Ano? Ang mga hindi po pagiging matapat, hindi po yan katuwiran. At napupuot ang Diyos sa lahat ng hindi matuwid. Ito ay parurusahan niya. No? Parurusahan ng Diyos ang hindi matutuwid na gawain. Ang ikalimang bagay po, makikita natin dito, yung pong salitang sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Ayan po nakikita natin sa sangkatauhan ngayon. Sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Ibig pong sabihin, ibinababa ang katotohanan sa pamagitan ng paggawa ng hindi matuwid. Ano? Ngayon po nakikita natin yan. Mas nais ng Diyos na gumawa mas nais ng tao na gumawa ng hindi mabuti kaysa sa gumawa ng mabuti. Nasusukol na nga sa kanyang gawang hindi mabuti, lalo pang pinalalawak ang kanyang hindi pagiging mabuti sa pamamagitan ng kanyang hindi pag-amin sa kanyang mga hindi mabubuting gawain. At sa ngayon po, makikita natin yan, pinapalakpakan ng tao, ipinaglalaban ng tao. Ano po? Makikita natin sa ating kapaligiran. Mayroon nga dyan isang sabing mamamahayag daw siya ng salita ng Diyos at pinagkangalandakan na siya ay tunay ang tunay na sugo ng Diyos.
Ngunit sa likod po nito, napakarami palang mga hindi mabubuting gawain na ginagawa at ngayon ay na naharap sa isang ano bang tawag mo dyan? Nabigyan ng kaso at naiimbestigan. Ayaw nang magpakita, ayaw nagtatago at ngayon ang mga tagasunod ay lumalaban sa mga otoridad para lamang ipagtanggol. At sino ang pinagtatanggol nila? Yung bang mabuti o yung ano? Alam niyo po, sa harapan ng Diyos, ang Diyos na siyang tunay na hukom ng sanlibutan ay wala pong maaring maging anong tawag dyan, kung ikaw ay halimbawa nagkasala at ikaw ay na-demanda, nakasuhan pagdating sa korte, napakarami pong mga tinatawag na teknikalidad na ginagawa dyan upang mapalusot ka at hindi ka maparusahan. Ngunit sa hukuman po ng Diyos, wala yan eh. Yung mga teknikalidad na yan. Kapag ikaw ay patuloy sa kasamaan at ikaw ay patuloy sa kasalanan, ikay mananagot sa Diyos. Maliwanag po sinasabi ng Diyos. Siya ay napupuot, no, laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao. No? Hindi po natutuwa ang Diyos sa pagiging hindi mabuti ng tao. Ano po? Na kanilang sinasawata ang katotohanan sa pamagitan ng paggawa ng kalikuan. At yan po'y nahayag mula sa langit. Ang puot ng Diyos ay nahayag laban sa taong gumagawa ng kalikuan. Siya man ay ligtas o hindi ligtas. Ayan po mga kapatid, kaibigan sa Panginoon, 5 bagay nakita natin ngayong gabi at atin pong binigyan ng pansin. Yung likas na paghayag ng Diyos. Una, ang puot ng Diyos ay nahayag. Kita natin kung ano pong ibig sabihin yan. Ang ikalawa, yung salitang nahayag. Naintindihan natin kung ano ang ibig sabihin. Ikatlo, yung pong laban sa lahat ng kasamaan. Yan pong ating Diyos. Pinapahayag niya na siya ay laban sa lahat ng kasamaan. At ikaapat nga yung salitang kalikuan. Napupuot po ang Diyos sa lahat ng kalikuan at sa mga tao na kung saan ikalima sabi nito, sinasawata nila ang katotohanan sa pamagitan ng mga kalikuan. Kaya maliwanag po ang salita ng Diyos. Dito po sa ating pinag-aralan ngayong gabi, maliwanag na ipinakikita po sa atin ng Biblia na ang Diyos po ay walang hindi ipinapahayag sa atin. Maging mismo ang kanyang saloobin, ang kanyang pakiramdam, ang kanyang nararamdaman, laban sa kasamaan at kasalanan. Ang Diyos po ay hindi nagagalak yan. Kahit konting kagalakan, wala pong pasensya ang Diyos pagdating diyan. Kahit konting pasensya. Maliwanag po, siya ay napupuot at siya ay laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na sinasawata ang katotohanan sa pamagitan ng paggawa ng kalikuan. Sana po magsilbing aral sa atin muli itong ating pinag-aralan ngayong gabi at makita po natin ang ating mga sarili at makita po natin ang kabanalan ng Diyos at ang katuwiran ng Diyos. At sana po itong pinag-aralan natin, dalangin ng aking puso na maging kalakasan natin upang
ating pong maunawaan ng mainam ang kalooban ng Diyos at kung ano ang kanya pong nais para sa iyo at para sa akin. Ayun po ang ating gawin at sundin pang sa ganon ay tayo po ay mapabuti at ang ating Diyos naman po ay patuloy nating maluwalhati. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa kapahayagan ng inyong salita na inyo pong ipinahayag sa amin ngayong gabi. Kami nagpapasalamat sapagkat kayong Diyos naming banal, kailanman hindi kayo natutuwa sa kasamaan at kasalanan. Bagkus kayo ay napupuot. Ngunit ang inyong puot ay hindi ninyo sinasarili, hindi nyo ito itinatago. Ito'y inyong ipinapahayag mula po dyan sa inyong kaharian. Kayo po ay laban sa lahat ng kasamaan at mga kalikuan ng tao na sinasawata ang katotohanan sa pamagitan ng paggawa ng mga kalikuan. Panginoong Diyos, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kalikuan, sa aming mga hindi pagsampalataya at paniwala sa inyong salita, sa aming pagwawalang bahala sa inyo pong presensya. Madalas kami namumuhay na para bagang malayo sa amin ng Diyos na napupuot sa kasamaan. Hindi po namin binibigyan ng halaga ang pagiging malapit ninyo sa amin, Panginoon. Kailanman ay hindi kayo nalalayo sa amin at hindi kayo nahihiwalay sa amin, Panginoon. Bagamat umatalikod kayo sa tuwing kami ay nagkakasala. Ngunit, hindi ibig sabihin na hindi ninyo nakikita ang lahat ng aming ginagawa sapagkat kayo ang Diyos na palaging nandiyan. Saan man kaming lugar naroroon, Panginoon. Hindi mo, walang mga bagay sa amin na hindi mo nalalaman, dakilang Diyos. Tulungan niyo kaming maunawaan ng mabuti ito at magkaroon kami ang tunay na pagrespeto at pagkatakot sa inyo upang mga salita ninyo ay amin pong angkinin bilang isang aral at ang inyong pagiging Diyos sa salubin ay maunawaan namin at aming sundin ang iyong mga kalooban sa aming buhay para sa inyong kaluwalhatian. Salamat po sapagkat kayo'y banal at matuwid at kami ay mapalad sapagkat mayroon kaming ganitong klase ng Diyos, isang matuwid at isang banal na Diyos. Hanggang sa susunod pong Huwebes, patuloy niyo po kaming gabayan sa buong isang linggo. Muling ito, dalangin namin na patuloy niyo kaming iligtas sa lahat ng kasamaan sa pamagitan ng inyong salita na patuloy niyo pinapahayag sa amin. Ito'y maging aming sandata upang ang makasamaan ay hindi makapanaig laban sa amin ang lalo tigit ang gawain po ng Diablo, Panginoon. Samahan niyo po kami, preserve ang aming mga patutuo, gamitin kami para sa inyong kaluwalhatian, gamitin ang salita ninyo upang kami patunay lumago sa aming buhay sa Espiritu at pagkakilala sa inyo. Lahat po ng mga karamdaman, dalangin namin na inyo pong pagalingin, lahat ng mga pangailangan ay inalalapit po namin sa inyo sapagkat kayo ang natatanging pinanggagalingan lahat ng kailangan namin buhay dito po sa sanlibutan. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At diyan po muli mga kaibigan kapatid, sa Panginoon pansamantalang nagtatapos sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Hanggang sa sunod na Huwebes po muli. Maraming salamat po muli at muli magandang gabi sa inyong lahat. His glory shine while mine grows dim.